we had a week-long reflection, meditation on the meaning, significance, and all that of Holy Week. So nagsimula po tayo nung Lunes and also, of course, Holy Thursday and Good Friday. Pero isa lang pong message at amin talaga, we drove it home, which is Christ did not suffer and die, period. Meron pong kahulugan yung kanyang pagpapakahirap at pagkamatay, and that is the glory of our salvation, the glory of Easter, which we celebrated with our kababayan Mar Polonia. Watch this. You met him before on the show, but this time he is going to be singing for us, and we're going to get to know him better. Mar Polonia, hello and welcome back to Kababayan LA. Salamat po, Ate Janelle. Ayan. Kasiyahan namin na muli kayo makasama. Ate ka dyan, ah. Mar, last time you were here, we basically talked about the prayer rally, Yes, sir. no? Pero this time, let's talk about yourself. First of all, Happy Easter. Salamat po, ganun din sa'yo. Mas makabuluhan ba ang Easter for somebody like you who's in the ministry, somebody like you who's been in the ministry for 20-some years? Yeah. Oo. Mas makabuluhan kasi ang damdamin ng maraming tao ay mas malapit ngayon dahil yung pag-alala mas closer doon sa panahon. Kaya mas sinasamantala namin yung mga pagkakataon na yun na kumatok, umawit, dumalaw, ipanalangin ng mga tao dahil mahalaga talaga. Ikwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula sa ganitong klase ng buhay. Naalala ko, bata pa ako, I think 4 na taon pa lang ako, I hear the sound. Pero hindi ko masyado maintindihan dahil bata pa ako. Oo. And then after nito, ng mga 16 years old pa na ako, the sound of God came back to my spirit and the Lord. And I understand that call. Sa Pilipinas ba to? Sa Pilipinas Saan ito. sa Pilipinas? Province or Manila? Sa province po, nasa tita po ako ng auntie ko sa Bulacan, sa Baliwag, Bulacan. Sa Bulacan ka. Now, how did you find out at that time that it was the sound of God? Bakit mo hindi naisip na could be a sound from something else or That's somebody why. else? Because I learned how to determine the sounds, because there is a lot of sounds. The major sounds is the sounds of God, the sounds of the human spirit, the sounds of the angel spirit, and the sounds of Satan or evil spirit. Pwede mo ba kaming bigyan ng example ng sound of God? The sounds of Is God. that something you can strum in your guitar? Is that something you can hum? Is that something you can sing? When the Lord spoke, ang tinig kasi ng Diyos, kapag narinig mo, it brings joy. May payapa agad ang puso mo. Alam mo na sa spirito mo na may tinig na nagsasabi sa iyo na ang Diyos ang nagsasabi nito. Dahil alam mo na nag-witness ang heart mo, ang spirit mo na may kagalakan sa loob ito. It must have been difficult for you at 16 as a teenager, when most teenagers are concerned about more worldly That's things, but you were hearing the sound of God, as you said. It must have been difficult kasi alam naman natin the world of God and the world that we have now, That's right. it doesn't always jive. In fact, it's always in contrast with each other. Kaya nga tawag nila sa akin, Baduy. Kasi nga, yung buong kabataan ko talagang hindi ko naranasan ang buhay ng kabataan. Talaga? Oo. Droga, lahat ng klase ng bisyo. Salamat sa Lord. Kaya ang tawag na sa akin, Baduy. Kasi lahat ng mga kaibigan ko, I think namatay na silang lahat dahil hindi sila Baduy. Oh my God! Dahil sa drugs, dahil sa nabilanggo, nakapatay. Hindi ko naman lahat siguro lahat. Pero So, ikaw, napabuti ka? yun ang isang kabutihan na pagtugon sa tawag ng Panginoon. May mga iba tinatawag ng Panginoon, hindi sumasagot. Ayaw. That's right. They try to postpone it, they try to rebel. At 16, you had a wisdom to just follow and obey? Opo, dahil sa nag-decide po ako na sumunod after ng aking pag-aaral. Tumuloy na po ako sa seminary for my training. Then natapos po ako ng seminary in 1991 and then nagtuloy na ako sa ministry. Okay. Pero, hindi ka natuloy sa pagpapare? Hindi. Ayan. It's called also seminary sa Bible school, papastor. Kaya po, ayun, nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. At paano ka naman napunta dito sa Amerika? Back sa Pilipinas pa lang ay nagpo-produce po ako ng album ng gospel. One time, nag-release po ako ng album. Maraming orders sa akin ng mga album dito sa California, San Diego, San Francisco. And then, pumunta po ako dito. Nagpunta ako sa
sa embassy. Aha. Nag-apply ako rito at nakapasok naman ako as a Christian artist dito sa Amerika. Ayan. O sige nga, patunayan mo nga sa amin ang iyong pagka-Christian artist. Can you play us to break? I want to hear the sound of God coming from Mar Polonia. Ito po yung inawit ko.